Magandang gabi, Ka-Bebe, sa inyong lahat. Ito na naman ako, si Tito Bebe ninyo, handang makinig sa mga kwento ninyo. Gabi na naman, at sa oras na ito, alam nyo ba, ang daming nagmamaneho pa uwi. Pero mas marami pa rin ang nag-iisip kung paano umuwi sa nakaraan. Di ba? May ganun talaga. Nakakatawa kung iisipin. Mas busy pa tayo mag-reminisce kaysa sa current events. Pero okay lang yan. Ganyan talaga ang buhay. Minsan masarap bumalik kahit saglit bago harapin ang bukas. Kumusta din sa ating mga kabebe dyan sa Dubai, sa Abu Dhabi at sa lahat ng nasa Amerika. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Nandito lang si Tito Bebe. Kahit gaano kalayo ang inyong tinutulugan, ang ating mga kwento ang maglalapit sa atin. Ngayong gabi, may sulat akong natanggap. Ang ganda ng sulat niya, Ka-Bebe. Parang may lungkot na gustong kumawala. Let's read this. Ito ang kwento ni Ariel. Naaalala ko pa rin ang bawat sulok ng pagbilaw kahit matagal na akong nawala doon. Ang amoy ng dagat, ang simoy ng hangin, they still haunt me. May mga bagay na hindi nabubura ng panahon. May mga pangako na kahit hindi natupad, it lingers. Ang bigat. Hindi ko alam kung tama ba na bumalik ako o kung dapat ko pa bang guluhin ang tahimik na mundong aking iniwan. Hindi ko alam, Tito Bebe, pero ang puso ko, masarap bumalik. Tahimik lang ang buhay po dito sa pagbilao, Ka-Bebe. Arkitek ako at sanay na akong nakikipaglaro sa mga blueprints, sa bigat ng konkreto. Every day, I build structures, I plan foundations, I ensure stability. Pero pag uwi ko sa bahay, it's always quiet. Maayos, malinis, pero tahimik. Wala ring gulo, which is good. Madalas sa gabi, habang nagkakape ako sa veranda, nakatingin lang ako sa kalayuan. I wonder how things turned out for her. Si Mona. That name still echoes, minsan, sa isip ko. Alam ko na malayo na ang narating niya. Real estate agent siya. Busy, successful, yun ang naririnig ko. May sariling pamilya na. Kids, asawa, a complete life, di ba? Dapat masaya ako para sa kanya. At masaya naman ako. Pero may parte sa akin, a very small part, na parang laging naghahanap. It's a feeling of something missing. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ko rin naman gustong guluhin ang buhay niya. I just live my routine, from one project to another, building other people's dreams. Ako, my dreams just sort of stayed in the past, kasama ng alaala niya. It's a comfortable sadness, I guess. A quiet longing na sanay na ako. Nagtatago yan sa bawat blueprint na dindro ko, sa bawat pundasyon na itinayo ko. Stable, pero walang kulay. Hindi ko inakala na ang pagbilao proper pala ang magiging dahilan para muli akong makauwi. Architect na ako ngayon, pero feeling ko papalik ako sa pagkabata ko. Isang tawag lang, nag-book agad ako ng flight. Si Aling Nena, our dear Aling Nena, ang laging nagpapakain sa amin ni Mona ng ginataang kohol tuwing uuwi kami galing school. She was like a second mother to us. It was a shock, isang linggo lang daw siya nilagnat. Ang dami nang nagbago, pati ang bayan namin. Pero sa loob ng chapel, para bang tumigil ang oras. Ang lamig ng hangin, ang amoy ng bulaklak at kandila. Ang bawat hagod ng kanta sa background, nakakalunos. Ang dami kong naalala, mga alaala na matagal ko nang itinago sa pinakamalalim na sulok ng puso ko. Pilit kong iniiwasan ang matagal nang nakalipas. Pero paano ko kaya maiiwasan ang taong naging dahilan kung bakit nagkagulo ang lahat? Paano ko siya tatalikuran ulit? Then, I saw her. Nasa kabilang dulo ng upuan. Kausap ang pamilya ni Aling Nena. 20 years. 20 long years. But her smile, her eyes, it was still Mona. Mona, the real estate agent from my past, who held my whole world in her hands. Parang bumalik ang lahat. Ang regret, ang longing, ang first love, ang sakit ng nakaraan na unti-unti nang bumabalik. Hindi ko alam kung kakayanin ko to, Ka-Bebe. Hindi ko alam kung ready akong harapin muli ang multo ng nakaraan ko. Habang nakaupo ako doon sa tabi ng kabaong, sa gitna ng mga nagluluksa sa pagbilao proper, hindi ko maiwasang mapatingin kay Mona. She was there, just a few feet away. Every time na nagkukrus ang aming tingin,
parang may kung anong current ang tumatama sa akin. The air around us felt thick, kabebe, filled with unspoken histories. Ang daming memories na biglang bumalik, like a tidal wave. Yung first time kaming nagkita, yung mga lihim ng ngiti sa ilalim ng payong tuwing umuulan, yung mga pangarap na pinagsaluhan namin bilang magkasintahan. Nagtatanong ako sa sarili ko, masaya ba talaga ako ngayon? O complacent lang? Parang may kulang. I designed so many beautiful homes as an architect, built so many dreams for others. Pero ang sa akin, parang may pundasyong may bitak. Seeing her, Mona, my real estate agent partner from before, it felt like time stopped. Ang ganda pa rin niya at ramdam ko pa rin yung warmth ng presensya niya. Bakit na ba kami naghiwalay noon? Was it a mistake? A youthful error in judgment? Hindi ko alam kung saan ako mas kinakabahan, sa lamay o sa re-emergence ng feelings na matagal ko nang itinago. It's like a wound that never fully healed, kabebe, just carefully plastered over, and now it's starting to bleed again. Ang mga araw namin sa pagbilaw, kabebe, pakiramdam ko ay tila walang katapusan. I forgot the time. Kung anong meron kami ni Mona dati, bumalik ng buong buo, mas matindi pa. We spent hours just talking, recalling our youth, yung mga pangarap na pinag-usapan namin sa ilalim ng buwan, sa dalampasigan. Ang mga tawa niya, ang paraan niyang tumingin na parang nababasa niya ang bawat iniisip ko, they were all still there, vivid. Akala ko, years can change everything, but not this. Ang koneksyon namin, it's deeper than any distance or any circumstance could ever create. Every touch, every shared silence, it was a confirmation na hindi pala nawala ang pagmamahal. It just went into hiding, dormant. And now it's resurfacing with a quiet intensity, a gentle hum that resonates deep within me. My heart ached, not from pain, but from the poignant realization na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, buo pa rin kami. Isang pag-intindi na walang kailangang ipaliwanag. Ito pala ang ibig sabihin ng first love never dies. Pero sa bawat sandali ng saya, may bumubulong na takot. Takot na baka ang lahat ng ito ay hiram lang, na may hangganan, na muli baka kailangan na namang magpaalam, at yon ang pinakamahirap tanggapin. Ang malalim na pagkakaintindihan, it's a powerful thing, kabebe, but also a dangerous one. Mona looked at me, her eyes saying everything my heart refused to hear. Kinilit kong magpanggap na okay lang, na kaya pa. Pero alam ko, alam naming dalawa, na hindi na lang kami. May anak si Mona. Isang anghel na hindi ko kayang ipagkait sa kanya, sa amang kinilala nito. Yung responsibilidad na yon, parang pader na humaharang sa bawat pagtatangka kong humawak ulit sa kamay niya. And then, there's pagbilaw, my past. Ang mga matang pwedeng makakita sa amin. Ang mga taong pwedeng magsalita, hindi na lang basta chismis, kabebe. That family, my real family before, the one I left behind, it wasn't just a memory, it was a lingering threat. Naramdaman ko na naman yung kaba sa dibdib ko, yung pamilyar na takot. Paano ko poprotektahan si Mona at ang anak niya if I bring my complicated, dangerous past back into her life? Sabi niya, Ariel, mahal kita, pero paano? Yung tanong niya, parang sumpa. Alam kong mahalaga ang pamilya niya. Alam kong mas mahalaga ang kaligtasan niya. But the thought of letting her go again, of accepting that this second chance might be too much, it felt like an actual physical pain. Parang sinasakal ako ng mga choices na dapat kong gawin. The weight of it all, it was crushing. Niyavap ko siya, Mona, kabebe. Sa pagbilao proper, sa ilalim ng ilaw ng poste, akala ko ito na. Akala ko pwede na ulit. Ang amoy niya, ang init ng balat niya, lahat bumalik. Pero kasabay nun, bumalik din ang takot. Pinilit kong wag isipin, pero yung usapan namin kanina, yung mga banta sa phone niya, ang mga mata ng mga taong nakikipag-ugnayan sa kanya sa trabaho. As an architect, I know structures. Mona, as a real estate agent, she navigates dangerous waters. Nagulat ako, hindi ko na lang basta kayang baliwalain ang lahat.
I saw the fear in her eyes kahit pilit niyang tinatago. Para akong pinipiga, kabebe. Ang sakit makita ang mahal mo na nasa alanganin dahil sa mga tao sa paligid niya. At dahil din sa possibility na maging kami ulit. What if we try again, tapos mas malaki pa ang mawala sa kanya? O sa akin? O sa atin? Kailangan naming magdesisyon. Not just for us, but for everyone around us. My heart was breaking right there. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang pagmamahalan na maglalagay sa peligro sa buhay niya. Kailangan kong bitawan kahit hindi ko alam paano. Ito na, kabebe, ang ending ng kwento namin bago pa man ito nagsimulang muli. Ang tanging paraan para protektahan siya ay ang palayain siya. Nandito tayo ngayon, Mona, sa Pagbilao proper. Dito kung saan una nating pinangarap ang lahat, ang future natin together. Ang bawat tingin ko sa iyo ngayon, it's a mix of a beautiful memory and a painful realization. My love for you, it has only grown, it's enduring. You're still that real estate agent na nagbibigay ng matibay na pundasyon sa buhay ng iba. And you deserve that for yourself, Mona. Pero ako, this architect, I've built a life that's complicated. There are shadows, dangers from my past, things na hindi ko kayang i-risk na humabol sa'yo. Every moment we spend together, it's a constant threat that hangs over your head, over your family. At hindi ko kaya yon, Mona. My heart can't take knowing that I'm the cause of your fear or unhappiness. This path we thought we could walk together, it's locked. And I'm the one holding the key to your freedom. It's ironic, diba? To love you so much na I have to choose to let you go. This is my profound sacrificial choice, my way of protecting you. Ang sakit, kabebe, sobra. But for your safety, for your future na tahimik, I have to step aside. This is my ultimate act of love for you. Ilang taon na nga ba ang lumipas simula nang huli kaming nagtagpo ni Mona? Hindi ko binilang, mga kabebe, pero ramdam ko ang bawat pagdaan ng araw. Ang desisyon kong iwan siya noon, ang magparaya para sa kaligtasan niya, yun ang nagpatahimik sa mga gabing hindi ako makatulog. Ang pagiging architect ko dito sa Pagbilao proper, naging takbuhan ko. Dito ko ibinuhos ang lahat ng hinanakit at pagmamahal na hindi ko masabi. Transforming blueprints into buildings. Sa bawat structure na aking itinayo, tila may bahagi ng puso ko ang nakatanim. Isang testamento sa mga hindi ko na kayang ayusin. Nabalitaan ko, nagpatuloy si Mona sa buhay niya. She's doing well as a real estate agent, flourishing in her career. Maligaya siya, at yun ang pinanghahawakan ko. Alam kong dala niya pa rin ang alaala namin. Gaya ng pagdadala ko sa kanya. Hindi na siguro kami magkukrus pa. But the love for her, it remains. It's a different kind of love now. More understanding, more selfless. Hindi na tulad ng una naming pag-ibig na punong-puno ng passion, pero delikado. Ito, tahimik lang, pero malalim. Ito ang natutunan ko sa lahat ng nangyari. Na ang tunay na pag-ibig, hindi lang puro sarap, minsan sacrifice din. Minsan, ito ang pinakamahirap na choice para sa taong mahal mo. At okay lang iyon. I found my peace in that understanding. I hope she found hers too. Dito na tayo sa dulo ng ating kwento ngayong gabi, mga kabebe. Ang istorya ni na Ariel, isang architect, at Mona, isang real estate agent mula sa Pagbilao proper. Ang pag-ibig nila parang alon sa dagat. Minsan mapayapa, minsan mapanira. Pero sa dulo, ang pinakamalalim na aral ay lumutang. Sabi nila, ang tunay na pagmamahal ay may kakayahang sumuko, handang bumitaw, kung yan ang magbibigay ng kapayapaan at aligayahan sa taong mahal mo. Ganyan ang naging desisyon ni Ariel, ang makita si Mona na maayos, masaya, kahit hindi siya ang kasama. Isipin mo, kabebe, hindi ba mas masakit yung pipilitin mo ang isang pagmamahalan tapos pareho kayong magdurusa? May mga pag-ibig na hindi kailangang nasa tabi mo para maramdaman. Parang araw yan, mainit at nagbibigay buhay kahit nalayo. Ang importante, alam mong nandun siya, umiilaw para sa'yo at nakikita mo ang liwanag niya kahit anong dilim pa ang dumaan sa buhay mo. Ang sakripisyo ni Ariel, isang patunay na ang pagmamahal na totoo, hindi selfish. Hindi niya hinayaan na ang kanyang feelings ang maging hadlang sa happiness ni Mona. Sometimes, true love means finding joy in their well-being, kahit separate ang paths nyo.
Yan ang enduring love, kabebe. Yung kahit may kirot, may ngiti ka pa rin kasi alam mong mahal mo siya at ginawa mo ang best for her. Kaya tandaan nyo, kabebe, may mga endings na hindi fairy tale pero puno ng tunay na pagmamahal at selfless acts. At yan, higit pa sa happy ever after, di ba? And that's our story for today, mga kabebe. Salamat sa pagbahagi ng inyong damdamin at pagpapaubaya ng inyong oras sa akin. Napakalaking karangalan ang maging konfidante ninyo. Bago tayo magpaalam, mga mahal, mayroon akong gustong iwanan sa inyong puso. Ito ay mula sa isang quote ni Marie Curie, isa sa pinakamahusay na siyentista sa mundo. Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Mga kabebe, huwag kang matakot sa nararamdaman mo. Huwag kang matakot sumubok. Huwag matakot umibig. Ang takot ay nagmumula lang sa hindi natin pag-intindi sa sitwasyon. Mag-isip ka, magnilay, at intindihin mo ang iyong puso. Hindi ka nag-iisa sa laban na yan. Sana ay naging liwanag ako sa inyong gabi. Kung na-inspire kayo sa kwento o sa ating tsikahan, pakishare naman ito sa inyong friends at sa inyong mga social media. Baka mayroon din silang kailangan makarinig nito. At para laging updated sa ating mga kwentuhan at payo, i-click nyo na ang bell icon kasama ng subscribe button para hindi kayo maiwan sa ating next late night session. At syempre, mag-comment na rin kayo sa ibaba. Anong quote ang nagbibigay lakas sa inyo? Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at suporta, mga kabebe. Tandaan, ang pagmamahal ay hindi dapat takutan. Dapat itong intindihin at tanggapin. Hanggang sa muli nating pagkikita. Tito Bebe sends his warmest hugs. Good night and take care always.